You're a playboy? Tanong ko sa kanya nang wala sa sarili. May natutunan ako sa pangyayaring ito. Hindi ka pwedeng mag-conclude kahit dahil lang sa iilang ebidensyang nakalap mo. Kailangan mo ng tunay na impormasyon. Bawal manghusga. Bawal mag-predict, lalo na pag pagkatao ng tao ang nakasalalay. Rina, hinawakan niya ang braso ko. Tinignan ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Unti-unti kong inilayo ang braso ko sa kamay niya. Mas lalo siyang namutla. Napaawang din ang bibig niya. Hindi ko naman alam kung anong ekspresyon ang ibinibigay ko sa kanya. Hindi na ako makapag-isip ng matino. Rina, napalunok ako sa pagkabasag ng boses niya. Pero hindi ko na siya hininti na magsalita pa ulit. Umalis na ako doon. Hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko sa kanya, gayong mali ang mga iniisip ko. Parang nakasama ko ang isang taong nakamaskara. Parang nalinlang ako. It's not her fault, Rina. Ikaw itong humusga sa pagkatao niya. Hindi niya naman sinabi sa iyong mabait siya, di ba? Naging harsh pa nga siya sa iyo. Ikaw itong nagpumilit na mabait siya. You created your own idea of him. Nakatutok ako sa naglarampahang model sa harapan. Ang gaganda at ang tatangkad nila. Maganda din ang designs ng mga damit. Yung iba, hindi ko nagustuhan, pero madalas gusto ko. Bumaling ako kay Corinne na kanina pa nagsasalita. Alam ko naman yun, Corinne. Talagang hindi ko lang alam kung paanong mag-react sa sitwasyon na iyon. Tsaka, isa pang ikinagagalit ko ay alam ni Wade na iniisip kong may gusto siya kay Zoe. Bakit hindi niya ako diniritso na wala? Na puro ganun lang ang ginagawa niya? Nanliit ang mga mata ni Corinne sa akin. You think, pag sinabi niya sa'yo, di ka lalayo? May point ang best friend ko. Pero sa ngayon, dahil sa inasal ko, sa mga katotohanang nabunyag at sa mga maling akala kong natulirit ni Wade, parang ayaw ko pa yata siyang kausapin. Halo-halong inis, galit, at kahihiyan ang naramdaman ko. Alam mo yung feeling na tinawag mo sa maling pangalan ng isang tao at kailanman hindi kanya sinawi sa pagkakamali mo? Kusa mo lang nalaman yung katotohanan pagkatapos ng ilang buwan? Ganon yung pinaramdam niya sa akin. Nahihiya ako at nagagalit. Rina, let's go. Tapos na ang show. Sabi ni Corinne sabay hila sa braso ko. Saan? Umirap siya. Saan pa? Kina Noah. Ayoko. Uminit ang pisngi ko. Alam kong galit ka kay Wade, pero si Noah ang pupuntahan natin. Kaya wag kang mag-alala. Anya, ayoko. May bumunggong isang batalyong babae sa akin, sabay sigaw ng pangalang Wade Rivas. What if? Really? Thanks ah. Kumunot ang noo ko at sinaksak ang mga babaeng yon sa tingin. Kita mo na, buong school lang pupunta sa stage nila. Magpapahuli ka pa ba? Oo, sige na nga. Marahan kong sinabi. Agad niya akong hinigit papuntang stage ng banda ni Noah. Tama si Corinne. Puno nga ng tao dito. Parang langgam ang liit ng mga mukha ni Noah, Warren, Joey at Wade sa sobrang layo namin. Tabi nga. Marahas na sigaw ni Corinne sa mga taong nag-aalboroto sa pagiging ipal niya sa panonood. Sorry. Ako yung nagsusuri sa bawat taong naiinis kay Corinne. Wala naman kasi itong pakialam kung sinong masasagasaan niya. Mabilis kaming napunta sa gitna ng mga tao. Mainit at maingay. Patalon-talon ang mga tao habang kinakanta ni Wade ang isa sa pinakamaingay na kanta ni Noah. At in fairness, mas magaling siyang kumanta nito kisa sa dati nilang vocalist na si Stan. Naggigitara si Wade habang nakikisabay sa tuno ng kanta.
Niningitian niya ang mga taong nandoon. Para bang pag tinitignan niya ang mga tao ay nang aakit siya. Bakit hindi ko iyon napansin? Bakit hindi ko iyon nakita? Bakit hindi ko napansin yung pagiging natural niyang mangakit? Masyado ba akong nahumaling sa ideyang good boy siya? That doesn't mean he's bad, Rina. Sabay hingal ni Corinne nang nakarating na kami sa tapat ng stage. Nabigla ako sa eksaktong sinabi ni Corinne. Bakit parang nababasa niya ang iniisip ko? Nakatingin lang siya ng diretso sa stage kaya napatingin na rin ako. Nalaglag ang panga ko nang nakita kong masyado na kaming malapit kina Wade. May hinatak siyang 4 na babaeng game na game at tumatalon pa sa kanta nila. Nanggigigil at tumitili ang mga babae sa tabi ko dahil sa ginawa ni Wade. Sana pakasalan ako ni Wade. Napalingon ako sa babaeng hindi ko makita. Seryoso? May mga ganoong linya at may mga ganoong sigaw? Wade! Oh my J! He's my new favorite! Nilagay ko ang 2 index finger ko sa magkabilang tenga ko. Ang ingay. Hindi ko na marinig si Wade. Punong-puno siya ng pawis. Bakat na ang katawan niya sa ilalim ng t-shirt dahil sa pagpapawis. Oh my God! Wade! Strip baby! May manyak na babaeng sumigaw nito somewhere. Kakatapos lang ng kanta niya, kaya dinig na dinig ito ng mga tao. Strip with 6 ribas! Strip with 6 ribas! What? Nakita kong lumitaw ang ngisi sa mukha niya habang yumuyo ko at kinukuha ang isang bote ng mineral water sa gilid. Strip with 6 ribas! Strip with 6 ribas! You know what, Rina? Someday, they're gonna be big. And I don't like it. Umiling si Corinne habang tinititigan ang kapatid kong tahimik na inaayos ang gitara niya. Strip with 6 ribas! With 6 ribas? Saan galing yung 6A? I know it's 6A, pero damn. Humalakhak siya at tinuro ang mga tao. Strip ba kanyo? Humagalpak siya sa tawa at unti-unting itinaas ang t-shirt niya. Kitang-kita ko yung pawis na pawis niyang abs. I swear that was the most excruciating shout I've ever heard from the audience. Napapikit ako sa sobrang sakit ng eardrums ko. Halos mahingmatay ako sa ingay. May mga tumulak pa sa akin at parang sabik na lantakan yung mainit na abs ni Wade. Dahil sa mga sabik na audience ay tuluyan na akong naitulak at rumagasa sa barkade. Ang sakit-sakit ng kamay kong naging tigasalo ng buong katawan ko. Oh! Marahas kong tinitigan ng mga taong wala sa sariling tumulak sa akin. Ni hindi nila pinansin ang mararahas kong tingin. May bading pang pasigaw-sigaw at nagsashowering violation na. Kailangan ko watan ng payong dahil nalalawayan na ako dito. Rina, kaya naman pala nagiging warsyak itong mga kasama ko dito ay dahil nandito si Wade sa harapan kong naglalahad ng kamay. Tumingala ako sa kanya. Agad uminit ang pisngi ko. With 6 ribas. Kinalmot, hinatak at ginahasa si Wade ng mga taong nasa likuran ko. Mabuti na lang at lumapit yung mga organizers at guard kaya napigilan ang naghuhumarintadong madla. Okay ka lang ba? Unti-unti akong pinatayo ni Wade. Kaya ko naman. Sabi ko pero hindi niya na binitawan ng kamay ko. Agad ako din nahalaw ng kaba. Yung kabang kahit maingay ay dinig na dinig ko. Parang buong sistema ko yung sumisigaw sa kabang iyon. Nang nakatayo na ako at nakatayo na rin ang hanggang baywang na barkid, ay agad kong binawi ang kamay ko kay Wade. Naramdaman ko agad yung hapdi sa tuhod at kamay ko. Mukhang nasugatan yata ako.
Pero hindi ko yon sasabihin sa kanya. Okay lang, hindi ako makatingin. Tinalikuran niya na rin naman ako nang tinawag na siya ni Noah. The last song for today, ladies and gentlemen, sabi ni Warren sa likod ng drums. Umiling si Wade at naglakad papuntang stage. Strip with 60 ribas. Nagpatuloy na parang mantra ang mga tao. Sorry but I need to behave, baby. Hinarap niya ang mga tao ng mas seryoso ang muka. Tinignan niya rin ang kamay niya. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa iyon at anong ibig sabihin niya sa behave. Aha! Nagpatuloy ang sigawan ng mga tao. Ayaw namin ng behave. Wade, Arriba, 6A. Kailan lang ba naging kasama yung 6C sa pangalan niya? Nilagay niya ang microphone sa kaliwang kamay niya at nagsimulang kumanta. Tumindig ang balahibo ko. Natahimik din ng mga tao. Kumpara kasi sa huling kanta nila, mas mahinahon ito. At isa pa, nakapikit si Wade ng kinanta ito. Itinuro ni Wade ang poso niya. Nang dinilit niya ang mga mata niya, ay una niya akong tinignan. Kumunot ang noo ko sa mga actions niya. Hindi ko siya maintindihan. Ang hirap-hirap niyang ispilingin. Ayoko nang humusga sa kanya kasi lagi akong nagkakamali. At ayoko nang magkamali pa. Tumalikod ako at hinanap si Corinne na kanina pa yata nawala. I need to go. To.